Si Abraham. Ang pagtawag at tipan ng Diyos sa kanya. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng Mora. Nooy naroon pa ang mga Kananiyo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog, patungo sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa'y sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napuna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Faraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Faraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot na karamdaman. Kaya't si Abram ay ipinatawag ng Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo. Iniutos ng Faraon sa kanyang mga tauhan na paalisan ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negeb, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Mula sa Negeb, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan, sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar, at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot, na kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawani na Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananiyo at Peresya ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away, at ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka, kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako, kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zor ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sedoma at Gomora.
Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan, at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan. Samantala, si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sedoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sedoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, "Tumano ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin hinuman. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo." Lumipat si Abram sa Hebron, at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Nang panahong iyon, sina Haring Amraphel ng Sinar, Aryuk ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam at Tidal ng Goyim, ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sedoma, Birsha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shimeber ng Zebulun at Zor ng Bela. Tinipon ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidom na tinatawag ding dagat na patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasasakop ni Kedorlaomer, ngunit ng 13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. 1 taon buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer, kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Rephaita sa Astarot Karnaim, ang mga Zosita sa Ham at ang mga Emita sa Sabay Kiriataim. Tinalo na rin nila ang mga Horyo sa kabundukan ng Ser hanggang sa Elparan, sa gilid ng disyerto. Buhat do'y bumaling silang patungo sa Kades o Emnespat, at sinakop ang lupain ng Amalekita at ng mga Amoreyo sa Hasazon Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sedoma, Gomora, Adma, Zebulun at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidom. At doon nila hinarap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amraphel ng Sinar at Aryuk ng Elasar, 5-4. Natalo ang 5 hari, at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sedoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan. Kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sedoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Banihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sedoma, at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abram na Hebreo, na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahoyan ni Mamre, isang Amoaryo. Si Abram at si Mamre, kasama ang mga kapatid niyang sina Eskel at Honor ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila, at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sedoma sa libis ng Savei, na tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak, at binasbasan. Pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos, na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Sinabi ng hari ng Sedoma kay Abram, "Iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko." Ngunit sumagot si Abram, "Sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas,
para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin nina Aner, Eskel at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh, at dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinalangan ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinagating hayop. Bumaba ang mga buwiter upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram, at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila, at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik dito, sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreyo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at maningas na sulong na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Seneo, Senezeo, Kadmoneo, Heteo, Pereza at Refaita, gayon din ang lupain ng mga Amoreyo, Kananeo, Gergeseo at Jebuseo. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipinan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Canaan nang ito'y nangyari. Matapos sipinan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito, bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatul kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel.
Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin. At sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal, ika'y magsisilang. Ismael ang sa kanya iyong ipangalan. Sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikasama sa mga kaanak. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya't tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang, balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Nang 79 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang duungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tatoo pa rin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sara, maglilihi pa ba siya gayong siya'y 70 taon na? At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi, ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagan mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahing magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sara sa 1 taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Si Abraham ay 79 na taon na nang tuliin, si Ismael naman ay 13. Tinuli sila sa parehong araw, at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda.
Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito, at sa kanila ay yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tuda si Abraham at sinabi kay Sara, "Dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina, at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan, at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas, kasama ang nilutong karne, at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Naroon po sa tuda," sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya." Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sara sa may pintuan ng tuda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sara ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sara. Lihim na natawa si Sara at nagwika sa sarili, "Ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Bakit natawa si Sara, at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham, "Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, nagkaila si Sara at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Pagkatapos, umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sedoma.